Ayan, hello mga kapitbahay, welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, meron tayong sasagutin na isang katanungan ng subscriber natin. Nagtatanong po siya sa akin kung paano nga ba daw niya ma-recover ang kanyang PF Sense. Okay, eto mga kapitbahay, ikakwento ko sa inyo kung ano yung kanyang scenario. Kaya let's go, pag-uusapan natin. Stay tuned mga kapitbahay para kung na-encounter nyo yung ganitong problema, ma-fix nyo or magagawa nyo ng paraan. Kaya let's go, stay tuned. Kaya ayun na nga mga kapitbahay, no? Ito yung senaryo ng isa nating kapitbahay na nagtatanong. Okay, ito, for example mga kapitbahay, ayan, for example, itong PF Sense natin, ito is, kunyari, nakalimutan mo or nakalimutan mo mag-backup or nakalimutan mo dito, backup and restore. Pero ang pinaka main scenario talaga mga kapitbahay is yung isa nating subscriber, ang ginawa niya, pinalitan niya yung port na to, which is ito yon. Ayan. So, paano nga ba magpalit niyan? Pinalitan niya rito sa advance, tapos dito sa networking, dito pala tama. Ayan, pinalitan niya to mga kapitbahay. Ang ginawa niya is, pinalitan na niya yung ibang number, pero nakalimutan niya. Hindi ata nag-enter or 0 ang nilagay niya rito. Ayan. So, hindi niya maalala kung ano yung kasunod na number na nilagay niya or hindi na niya ulit ma-access, nakalimutan niya. Kasi, once na nagkamali ka dyan, tapos 0 dyan ang nilagay mo, tapos inokay mo, syempre, 4 na number yan, di ba? Magkakaroon siya ng problema. Hindi mo na siya ulit ma-access. Yan yung nagiging scenario ng isa nating kapitbahay. Naranasan ko yan before, na nagkamali din ako, 0 ang nailagay ko rito, kaya hindi ko na ulit ma-access yung aking PF Sense. Ito yung GUI mo. Hindi mo na ma-access yan kapag nagkamali ka dyan sa port na yan. Yan. Pag nagkamali ka dyan. Kaya, meron po tayong solusyon dyan. Meron tayong workaround kung paano natin ma-recover yan or maibabalik sa dati. Kasi mga kapitbahay, kunyari, ikaw, yung PF Sense mo, may binago ka. Tapos, for example, may binago ka, tapos nakalimutan mo mag-backup, tapos nasira. Or meron din ako before isang subscriber na ang ginawa niya, pinakailaman niya yung PHP na ito dito sa CLI, pinalitan niya, hindi na niya ulit ma-access, nagkaroon siya ng problema. Kaya ang senaryo ngayon mga kapitbahay, ituturo ko sa inyo or isi-share ko sa inyo kung ano nga ba ang workaround para ma-recover mo kahit wala kang backup or napalitan mo ng mali yung port na to tapos hindi mo na ma-access kung paano mo nga ba to i-recover ulit. So, napaka-basic lang na ito mga kapitbahay. Ito, i-share ko lang to doon sa tropa nating kapitbahay na nagtatanong kasi nahihirapan na siya, nalilito na siya. Tapos, medyo baguhan na siya sa PF Sense kaya medyo nagugulo po siya. Kaya, nagtatanong po siya sa akin kung pwede ko daw gawa ng actual video. Kaya, ito mga kapitbahay. So, for example, scenario, ikaw, napalitan mo yung port, hindi mo na ma-access yung web, pero, na-access mo pa rin yung CLI, which is, eto yun, na-access mo yan. Okay, kunyari, mga kapitbahay, dito naman sa scenario, may isang config ka na nabago, tapos biglang nagkaroon ng problema, tapos nakalimutan mo mag-backup on restore, bago mo galawin, so, mayroon way din yan para ma-recover mo or maibabalik mo sa dati na hindi mo na kailangan yung file na yun or hindi mo na kailangan reinstall ng PF Sense. Meron po tayong way niyan. Kaya stay tuned mga kapitbahay. Ituturo ko sa inyo ngayon. Ito basic lang to, no? Kahit sino kayang gawin to. Kaya quick video tutorial lang to kasi nanghihingi talaga ng tulong yung isa nating subscriber kung paano niya maibabalik. Okay? So, kung na-encounter yung mga ganong problem, huwag kayong mag-alala kasi kahit mawala yung GUI na to, mayroon pa rin tayong CLI. Okay? So, napaka-basic lang po nun. For example, mga kapitbahay, yan, nangyari sa'yo to. Ang gagawin mo lang is, access mo lang yung CLI ng iyong PF Sense. Okay? For example, itong PF Sense ko. Access mo yan. Yan. Pati lang ang gamit natin dito. So, access mo lang yung CLI niya. For example, ganyan. Tapos, yan. Yan. Access mo lang yan, yung CLI mo. Pag na-access mo na yan, so, ang gagawin mo is pupunta ka lang dito, mga kapitbahay. Dito sa, ayan. Dito sa number 15 na to. Yan. Kung yung mapapansin, number 15, sinasabi niya, restore recent configuration. Kapag in-enter mo yung 15, yan, for example, yan,
makikita yan. Medyo matagal yan kasi i-read po niya yan. Yung mga huling, parang ano yun eh, parang Windows System Recovery. Ayan. Pag kinlik nyo yung 15, lalabas po to. Ayan. Lalabas yan. Pwede ka mag-restore ng backup, pwede ka tingnan yung list. Pero bago mo pindutin yung restore, so titingnan mo muna yung list kung ano yung pinaka-latest na pwede mong i-restore. So, enter mo lang yung 1. Yan. So, kanya mo papansin mga kapitbahay. Kompleto yan mga kapitbahay. Meron niyang date kung kailan yung huli mong ginalaw. Okay? For example, itong sa akin, ano na ba ngayon? 22. So, ginalaw ko siya ng 20. So, ito yung latest. So, kung nga may mabago ako ngayon dito. So, ang gagawin ko lang is, i-restore ko lang yung pinaka luma. Like, for example, ito, nung 20. Yan, ang dami kong ginalaw. Or, kung wala yung 2017, pwede mo yung recover kung nga yan, save. Yan, installed yan, ganyan. Ang dami po niyan. So, ang gagawin mo lang is, kung na-list mo na yung mga restore and backup. So, ang gagawin mo lang is, enter mo lang yung number. For example, ito yung i-restore mo. Ito, number 12. So, ang gagawin mo is, click mo lang yung number 12. Yan. So, hindi ko na i-enter kasi mare-restore po yan. So, ganun lang. Pag in-enter mo yan, automatic, magbabasa lang siya, tapos babalik siya sa dati. Tapos, hintayin mo lang ng konti, mga ilang minuto, okay na siya ulit. So, back to normal na. So, ganyan lang po ka-basic yung ating basic tutorial ngayon kung paano nga ba mag-restore ng PFSense gamit yung ating CLI or ang ating PATI. Yan. So, ganyan lang. Napaka-basic. Nandito naman, kitang-kita mo naman agad. Ayan, number 15. So, ayan. Alright? So, kung magtatanong kayo dyan sa mga baguhan, saan nga ba ito nakukuha yung PATI na to? So, downloadable lang po yan dito sa ating Google. I-download mo lang, i-install mo lang, tapos i-remote mo lang yung PFSense mo, GUI, tapos automatic, yan na yun. Alright? So, basic to mga kapitbahay. Sana nagkaroon kayo ng idea or sana natulungan ko yung isa nating subscriber na medyo nahihirapan about dito sa PFSense. Okay? So, marami pa siyang katanungan. Gagawa natin ng ibang video yan para matulungan natin siya. Kasi, kakaset up lang niya ng PFSense niya kasi baguhan lang siya doon sa company. So, wala pa before firewall yung kanilang company. Nagtanong yung kanyang boss kung ano yung pwedeng firewall na basic na hindi mo na kailangan magbayad ng malaki. So, ito yung nirecommend ko sa kanya. PFSense is the best. Alright? So, stay tuned mga kapitbahay sa mga susunod nating vlog. Maraming salamat. Shoutout po pala dyan sa mga tropa nating solid supporters natin, no? Maraming salamat. God bless and peace sa inyo lahat sa pagsusuporta sa ating channel. And kung mayroon kayong comment or mayroon kayong katanungan about sa network, kung alam natin, isi-share po natin yan sa inyo. Kaya, alright? Maraming salamat. God bless and peace.